sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crops or crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, like the prophets who spoke in the name of the Lord, as you know, we count as blessed those who have persevered. We have heard of Job's perseverance and have seen that the Lord's finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. Sa Tagalog translation, pakibasa nga po natin. Sabi po ng Tagalog translation, verse 7. Okay? Mga kapatid, kaya nga magtiyag sa pagdating ng tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang napaka panabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Dapat magtyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sa nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Next verse. Okay? Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o saksi ko ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyong oo, kung oo at hindi, kung hindi, o hatulan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa muling pagkakataon na kami po ay nakatugon sa iyong panawagan, at tunay nga po na walang lugar na pinakamainam, kundi ang lugar na kung saan ay naroroon ang iyong presensya. For in your presence, O God, there is fullness of joy. There is freedom, O God. And we thank you, Lord, for your faithfulness to us. Hindi ka nagbabago at hindi nagkukulang sa kabila ng aming pong mga pagkukulang sa iyo. Pagpalain niyo nga po ang aming pong mga puso, ang aming pong mga isipan. Linisin mo kami sa lahat ng uri ng karumihan upang ang iyong mga salita ay tumanim ng malalim at mamunga po ito ng masagana sa aming pong mga buhay. And Holy Spirit, God, continue to take complete control over this place today, O God, and take a rightful place within us. And we thank you, we honor you, and we glorify your name. In Jesus' name, says Amen. Okay, makakaupo na po tayo sa biyaya ng ating pong Panginoon. Ayan, so praise the Lord. Alright, so nasa second part po tayo ng the believer's patience in the face of suffering, sa context ng James chapter 5 verses 7 to 12. Okay, so napakagandang mapag-aralan po natin ito dahil napakaraming applicable na truth sa ating pong kapanahunan. At this is a timeless principle ng scripture na ang bawat mananampalataya ay dapat maging patience, magkaroon ng long suffering, magkaroon ng endurance, na hindi po tayo, hindi po
nagmamatter. Hindi masyadong nagmamatter. Bagamat mayroon naman pong point, but hindi po masyadong nagmamatter kung gaano po tayo kaalab nag-uumpisa. Ka-active sa umpisa. At ang tinatanong po sa atin ng Panginoon kung hanggang kailan po ba tayo magiging malakas at magiging matibay despite of so many challenges sa buhay na ito. So ngayon, pag-aaralan po natin, yung first part, tinalakay po natin nung nakaraang linggo before the anniversary at nagbigay po ng metaphor si Job, nagbigay ng metaphor si James patungkol sa farmers. Kung gaano po ka-patience ng farmer hanggang mula sa pagtatanim hanggang sa kanyang pag-aani. At ipinakita niya roon na ganoon din tayo, na dapat tayong maging katulad ng mga farmers. So nagbigay po tayo ng iba't ibang mga examples and illustrations sa isang konsepto ng isang farmer. At nakita po natin na hindi ka po pwedeng maging farmer kapag hindi ka patience. Ika nga, kapag tanim ka, kinakailangan limutin mo ang seed, ang puhunan mo, at kinakailangan mag-expect ka ng harvest pagdating po ng tamang panahon. So mayroon pong tamang panahon ng pag-harvest. At doon po tayo dapat nakatingin. So napakaraming mga challenges, napakaraming mga conflicts na po pwedeng pagdaanan during planting, diba? During planting season, pero dapat hindi po natin tinitingnan kung gaano kahirap at kung gaano po ang tawag rito? Kung gaano ka komplikado ng oras at ng mga panahon na ating pong ginagawa doon. Ang tinitingnan po natin ay ang harvest na paparating. So sa atin, yung konseptong ito ay pinapakita po ng Bible na dapat kapag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon, nananampalatayan sa kanyang mga pangako, so mayroon pong right time or season of time na kinakailangan dun po tayo nakatingin. At yung season sa Bible, dalawa po, yung time, yung ginagamit ng Bible pagdating po sa word na time, the Kurios and the Kairos. Of course, alam po natin yung mga time na ito, na pag sinabi pong Kairos, the appointed time. God's appointed time. Okay, Chronos. What I mean? The Chronos. Pag sinabing Chronos, the set of time, kagaya po ng panahon po natin ngayon. 1, 2, 3, Monday, Tuesday, etc., etc., etc. So, ang tawag po doon, Chronos. But the word Kairos, this is God's appointed time. Okay, so, saan po ba tayo nakatingin sa mga panahon na ito? So, tingnan po natin yung perfect time na galing kay Lord, yung season na itinakda ng Panginoon sa atin. In Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ang sabi po doon, basahin nga po natin, Ecclesiastes chapter 3 and the verse is 11. Okay? I'll say sa NIV, pwede na rin. Sabi dyan, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. Okay, so mayroon pong perfect time na sinet ng ating pong Panginoon. At kapag nangyari yung time na yan, ang sabi po ng Bible, ang sabi dyan, He has made everything beautiful in His time. Kung hindi pa masyadong beautiful yung time natin ngayon, we need to wait for God's perfect timing. Amen. At ito nga po yung binigay pong illustration ni James. Yung metaphor of a farmer. Sa nakita po natin kung gaano po kahirap ng pagtatrabaho, kung gaano po katyaga ng pagtatrabaho ng isang farmer, pero ito po'y hindi po sila sumusuko at nawawalan ng pag-asa. At nag-expect po sila na pagdating po ng right time or perfect time, sila po'y magkakaroon ng great harvest.
So dapat mga minamahal, ito po yung ating pong pananaw sa buhay. Amen. Ito po yung ating pong tinitingnan. Gaano man kadami ng mga challenges ngayon, gaano man kahirap ng trabaho na ginagawa po natin ngayon, kapag doon ka nakafocus sa kahirapan, abay, mawawalan ka ng patience. Dapat ang nag-i-inspire sa atin para magpatuloy, para mag-move forward at gawin pang mas the best para sa ating pong Panginoon ay ang mas magagandang bagay na pwedeng gawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. According to His time, not our time. Amen? Kahit sa mga panalangin po natin, kinakailangan maging patience po tayo. Sa ating panalangin, na maghantay po tayo ng tamang resulta. Kahit sa ating mga dreams and achievement na gusto nating maranasan sa buhay na ito, we need to wait for God's perfect time. Na kapag hindi po perfect time, yung panahon natin, yung resulta na gusto nating mangyari, so magkakaroon po tayo ng problema pagdating po ng araw. Si Lord, the best ang kanyang timing at wala po tayong pagsisisihan. Amen. Okay, so praise God, praise God. So yung farmer nga po, sabi doon, love, hard work, patience, and character makes the farmer the best result. Amen. Alright, so praise God. So here in verse 7, meron po tayong importanteng word. Kasi sa Greek word, ginamit po dito yung perfect tense. Ng English word na be patient. Ang ginamit po dito is the perfect tense. Marami po mga tenses ang Greek. Mayroon pong past tense, of course, aorist tense, perfect tense. And look at this verse 7. Gusto kong makita po natin ito for the benefits, na maunawaan po natin ang konsepto at ang kontekstong ito. Sa verse 7, ang ginamit po ritong word is, sabihin po natin, macro. Dito po, ginamit yung salita pong macro. Opposite po ng salita pong micro. Okay, so ang sabi po rito, macro tomisate on adelphoi estes parosias to okorion idoo o gestos ekdesitaiton timion karyon tes macro. Ginamit naman dito yung salita pong macrotomon. Macrotomon. Oton is labe. Eton. Okay. Proimon kay exyon. Right. Ginamit dito yung salita pong macro tomisate. Ito po yung perfect tense ng salita pong macrotomeo. Macrotomeo. Yung verb is macrotomeo, but the perfect tense is the word macrotomesate. Sabihin nga po natin. Okay, so praise God. Salamat po sa ating participation. At least hindi lang ako nahihirapan. Amen. Ito kasi yung ito yung original na word na ginamit po sa Bible, kapag binasa po natin, perfect tense. Na meaning, mga minamahal kong kapatid, kapag sinabi pong perfect tense, sa Greek grammar, this is used to describe the completed action which produced result which are still in effect in all the way up to present. So yun po yung concept, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi po siya nababago na kung gaano ka nag-umpisa, so dapat yung result hanggang sa katapusan. Kaya kung ating pong babalikan yung verse 7, nung sabihin po dito ni James, be patient. Yung salita pong be patient ay nagtutukoy po ito ng mas maging malawak ka. The word macro. Mas maging matibay ka. Mas maging malakas ka. Mas maging malawak. Mas maganda yung word na malawak. Kaya pag sinabing macro, malawak. Malaki. Malakihan. Amen. Gaano ka po ba ka-patience sa panahon po natin ngayon?
Dahil ini-expect po natin na hindi po tayo exempted sa anumang mga troubles, hardship, problems in this life. Ano ho? As the Lord says, that in this world you have tribulation. So, ini-expect po natin na meron po tayong tribulation sa pagdadaanan. Pero, kay James, according to James, mga minamahal, ginamit niya rito yung the word na maging malawak hanggang sa wakas. Actually, mga minamahal, gusto kong isa-isahin po yung word po rito na ginamit po ni James. Okay. Ang sabi po rito, ipapaliwanag ko po sa inyo. Sabi niya, macro tumesate on adelphoi. Ibig sabihin, mas maging malawak ang inyong pasensya, mga kapatid. The word adelphoi is mga brothers. Then, estes paroseias. Alam po natin yung salita pong paroseias. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. This is about the second coming of Jesus Christ. Meaning, di ba, yung ating pong pagiging patience, yung ating pong endurance, hanggang kailan magtatagal? Sabi po ni James, dapat hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Amen. At alam po natin na yung mga nasa taas na talata, yung pinag-aralan po natin noon, mga nakaraang linggo, na walang nakakaalam ng panahon ng ating pong buhay sa kinabukasan. Sabi po ni James, dahil ang ating pong buhay ay para lamang usok na sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Meaning, hindi po natin hawak ang ating pong buhay. So, hindi mo po pwedeng sabihin na bukas magiging active ako. At sa ngayon, maglalaylo muna ako. Okay? So, ang pinag-uusapan po dito, according to James, yung pasensya natin, yung patience natin, yung endurance natin, na ini-expect natin, na kagaya ng mga farmers, na ang tinitingnan po nila yung perfect time. Ano ho? Yung God's appointed time, na kahit gaano po kadami ng mga, ng labors natin ngayon, ng hardships natin ngayon, well, dapat ang tinitingnan po natin para ma-inspire ka, para magpatuloy ka, ay ang magagandang pangako ng ating pong Panginoon. Amen. So here, mga minamahal, ano ho, ipinapakita po rito, ano ho, yung salita pong, yung word na pinag-aaralan po natin, yung kanyang action word is macrotomeo, meaning to be a long spirit, not to lose heart. Another meaning, to persevere patiently and bravely in enduring misfortunes and troubles. Another, to be patient in bearing the offenses and injuries of others. To be mild and slow in avenging. Diba, hindi ka kaagad nagre-rebellion, nagre-rebelde, gumaganti. Kahit may mga negative na ginagawa sa iyo ang kapwa mo. Dapat pasensyoso po tayo. Okay? Another, to be long-suffering, slow to anger, slow to punish. Amen. Ito po yung mga konsepto na pwede po nating makita, mga minamahal, for the sake na maunawaan po natin yung konteksto na gusto pong sabihin po ni James. Amen. Kaya ang kanyang unang example is the metaphor of a farmer. Diba? Nang farmer, ganun siya kapasensyoso na hindi siya nauubusan ng lakas, ng pag-asa. Hindi siya nawawalan ng pag-asa sa kabila ng kanyang paghihirap at sa kabila ng kanyang pagpapakasakit. At sa panahon ni James, marahil ito po yung nangyayari sa mga kapatiran. Dahil sila po ay nasa panahon ng persecutions, rejections, resation. Okay? At maging sa discrimination, ano ho. At ang pinapakita dito ni James na kahit ganitong situation natin, kinakailangan yung impatience na ito mas maging malaki. Amen. Mas maging malawak. Na kinakailangan hindi ka agad nauubos. Ayon po ba? Parang gasolina na hindi ka agad nauubos, na kaya mong tumagal sa paglalakbay hanggang makarating ka sa iyong destination. Amen.
Pagka umarangkada ka na naka-warning na po yung gas sa dashboard, so may paglalagyan ka, hindi ka talaga makakarating sa destination. And many times, nangyari na po yan sa akin. Okay? Ang ginagawa ko kapag naubusan ng gas, naalog-alog ko na lang yung sakyan para may pumasok doon sa sa pump niya, sa gasoline pump. But anyway, mga minamahal kong kapatid, kinakailangan full tank ka. Amen. Yun po yung konsepto na ginamit po rito. Makro tome sate. Meaning, mas maging malawak, mas maging pasensyoso ka. Another concept na ginagamit po ng Bible, pagdating sa patience is yung bomba. Dapat mahaba yung cord mo. Na kapag ka may nagsindi ng cord, pag maiksi lang yung cord mo sa bomb, ano po yung mangyayari? In just a second, puputok. Hello? Pero kapag ka mahaba yung cord, marami pang mangyayari. Hindi ka kaagad nauubusan ng pasensya. So yun yung pwedeng idea na sinasabi po ni James sa mga kapatiran, na sa kabila ng napakaraming mga sakripisyo, sa kabila ng napakaraming mga struggles na nangyayari sa atin, kinakailangan yung pasensya natin dapat marami, malaki, malawak. Dahil hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa araw po ng bukas. At hanggang kailan dapat tumagal ang ating pong pasensya? Ang sabi po ni James, hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus Christ. Hindi po pwede na malakas ka ngayon, matibay ka ngayon, bukas ay hindi na. Okay? Again, paulit-ulit po natin binabanggit yung konseptong ito dahil marami po mga Kristiyano ngayon na ganito po yung kanila pong kaisipan. Na, saka na lang. Pag in-encourage natin maglingkod kay Lord, next time na lang. Okay? Marami po, may mga pastors po tayong inordain last anniversary. At meron po doon sa kanila na gustong mag-reject or tumanggi sa ordination dahil hindi pa raw sila ready. Next time na lang. Sabi ko sa nila, mapalad ka kapag may next time pa. Okay? Dahil hindi natin hawak ang oras natin. So kapag ka ngayon katinawag ng Panginoon, kinakailangan mag-decide ka. Yung mga apostles, si Jesus Christ, nung tawagan sila ng Jesus Christ, gaano man ka-importante ng kanila pong ginagawa at ano man ang kanila pong career noong mga time na yan. On the spot, sumunod po sila kay Lord dahil alam po nila na hindi po nila alam ang araw po ng bukas. Amen. So yung patience po natin, mga minamahal, minsan kapag hindi po natin ito nilawakan, ito yung nagiging cause ng ating pong pagkakasala. Ito yung nagiging dahilan ng ating pong pagbagsak. Ito yung nagiging dahilan ng ating pong pagkawala. Okay? Kaya according to James, dapat ito po'y makro. Dapat ito po'y malaki, malawak. Kahit gaano kadami ng mga conflicts sa buhay, hindi ka nauubusan ng pasensya. Narinig niyo na po ba yung term na malapit na akong maubusan ng pasensya sa iyo? Okay. Kapag mayroon po tayong term na ganyan, you need to pray for this context na pinag-aaralan po natin. Kinakailangan laki-lakihan po natin, mga minamahal, ang ating pong pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Dahil in just a second, po pwede kang bumagsak kapag ka naubusan ka ng pasensya. Totoo po ba yan? In just a second, po pwede kang ma-fall sa pagkakasala kapag ka naubusan ka ng gasolina. Amen? Mahalaga na malakas tayo ngayon. Mahalaga na nagpapakita po tayo ng determination ngayon, pero hanggang kailan po ba ito tatagal? According to James, hanggang kailan po ba ito tatagal? Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Okay, so praise God. Palakpakan po natin si Lord. Okay, so here, in this context, there are three notions of patience.
The first concept pertains to maintaining patience during a period of waiting. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Papaliwanag ko po ito isa-isa. During a period of waiting, gaano ka ba katagal na naghahantay, pero hindi ka pa tinatawagan? Gaano na ba katagal na gusto mong marating mga pangarap mo, pero hanggang ngayon, wala pa rin? Minsan kapag ka nainip po tayo, yun ang naging dahilan para madisalign po tayo. Kapag ka nagmamadali po tayo, sabi nga po ng isang kawikaan po natin, ang naglalakad ng matulin kung matinik ay malalim. So dahan-dahan lang ika. Okay. Dapat tayong mga mananampalataya, alam po natin yung God's perfect time. Huwag nating pipilitin yung resulta sa ating pong panahon. Dahil kapag pinilit po natin yan, magkakaroon po ng napakaraming problema sa buhay po natin. Let's say kapag hindi ka pa able na mag-manage ng 1 million peso or pesos, okay? At kapag binigyan ka ng Panginoon, mapapahamak ka lang dyan. Okay? Kaya kinakailangan mayroon pong process. At yung process na yan, lumalakad ka, tinatanggap mo yung proseso hanggang sa makarating ka talaga sa pinaka-perfect na time kapag mature ka na kaya mo nang i-manage ang lahat ng mayroon po tayo sa buhay. Amen. Hindi po lahat ng yumayaman ngayon ay napapabuti ang kanila pong buhay. Lalong-lalo na po yung mga instant, okay? Yung mga mabilisan na kasaganaan. Hindi po lahat ay napapabuti ang kanila pong buhay. At karamihan po sa kanila ay napapahamak. Nagkakaroon ng problema sa family, nagkakaroon ng problema sa personality, at higit sa lahat, nagkakaroon ng problema sa spirituality. Okay. Kaya kinakailangan, alam po natin, at marunong po tayong magantay, especially sa kontekstong ito, maintaining patience during a period of waiting. Amen. Dahil marami po sa atin mainipin. At kapag nainip po tayo, wala na. Gusto na natin, yung iba nga mga Kristyano napapansin ko, kapag nainip at walang kagalingan, pupunta na lang sa albularyo. Pumupunta na lang sa espiritista. Okay, wala na. Bakit? Hindi marunong magantay. May process si Lord. Bakit inaalaw niya yung mga problema sa buhay po natin? Alam po natin yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. All things God worked together for our good to those who love Him according to His purpose. Amen. So dapat marunong tayong magtiyaga at maghintay kung kailan po darating yung mga bagay na ipinag-pray po natin kay Lord. Amen po ba? Marunong tayong mag-discern ng panahon. Amen po? Marunong tayong mag-discern ng panahon. Kapag hindi mo alam, i-discern yung time ni Lord, abay, pwede ka rin lumampas. Okay? Pwede ka rin malipasan. Kinakailangan, marunong kang mag-discern. Okay. Another, second concept pertains to patience during difficult times. Patience during difficult times. Ano po bang ibig sabihin nun? Di ba? Well, yung pinag-aralan po natin kanina na may mga difficulties talaga sa buhay na ito, pero gaano ka ba ka-patience? Ini-emphasize po rito yung kahalagahan ng endurance in times of temptation. Di ba? Na kapag may mga tukso sa buhay na hindi malawak, hindi makro ang yung pasensya, abay, mafo-fall ka talaga. Karamihan po ng nagiging dahilan ng pagkakasala ng tao ay kawalan ng pasensya. Okay? Pag may dumating na tukso, dahil maiksi lang ang kanyang pasensya, nahintay siya, na-fall siya sa temptation. Okay? Maraming mga tukso, maraming mga form of temptation na pinapadala ang kaaway. It's either, di ba, gold, girl, or boy, or glory. Yung tatlong G. Okay?
Ano yan? Gold? Okay? Girl? Ang glory. Di ba? Yung glory, marami na popol dyan. Gustong sumikat kaagad. Gustong magmadali at makilala kaagad. Okay? Sa mga minamahal kong kapatid, ang kahalagahan ng kontekstong ito na pinag-aaralan natin according to James, ay dapat mayroon tayong malaking pasensya during the difficult times. Kahit gaano kadami ng mga temptation na dumarating sa buhay po natin, so mayroon po tayong endurance. Amen. Kaya mong magtiis, kung ano ang mayroon po tayo ngayon. Kung anong mayroon ka ngayon para hindi ka ma-fall sa temptation. Pero kapag nag-desire ka pa ng mas marami at mas malalaking mga bagay, at ito ang na-magnify ng ating pong isipan, so pwedeng maging result ito ng ating pong pagkakasala. So another na context ng patience po rito is the patience during time of persecution and rejection, emphasizing the importance of maintaining faith and remaining faithful until the end. Amen. Ito yung tatlong bagay na ipinapakita po ng context ng salita pong patience, na dapat mas malawak ang ating pong pasensya sa tatlong bagay na ito. Ano yan? Yung period of waiting. Alright? Again, gusto kong balikan yung period of waiting. Marami pong napapahamak dito kapag ka nagmamadali. Okay? Especially sa mga single. Okay? Huwag kang magmamadali. Okay? Pag nagmadali ka rito, talagang wala nang atrasan yan at mapapahamak at hindi, may movie na rewind. Pero sa totoong buhay po natin, wala nang rewind. Right? Kung ano yung nangyari sa'yo, kung napahamak ka sa mga decisions na ginawa po natin noon, so hindi mo na po pwedeng balikan ang nakaraan. Pwede kang makapag-restart. Okay? Pero hindi mo na maibabalik yung time. Hindi mo na maibabalik yung mga bagay na nawala sa'yo. Pwede ma-restore, at pwede kang bumangon ulit. Okay? Pero sayang yung maraming mga pagkakataon, na nawala po sa atin. So, kinakailangan, mga minamahal kong kapatid, yung season of waiting, marunong po tayo na maghintay. Huwag kang magmamadali. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa trabaho, dapat marunong kang maghintay. Marunong kang mag-discern kung ito bang trabahong ito na papasukan mo, ito ba yung ipinapagawa sa iyo ni Lord? Ito ba yung, ito ba yung kalooban ng Diyos? Okay? Kahit gaano pa kaganda ng offer ng trabaho, kapag ka na-dry yung spirituality mo, kapag ka napapalayo ka sa Diyos, you need to pray for another option. You need to pray for God's timing. Amen. So, praise God. So, here, my dear, second point natin, is, okay, the patience of the prophets in the time of rejection. Mag-aralan po natin ito. Kung paano po nagpakita ng patience ang mga propeta sa konteksto po ni James. Sa mga panahon ng rejection. Okay, kung paano po sila pinersecute, kung paano po sila ni-reject. And yet, nagpapatuloy pa rin po sila, and yet, hindi po sila sumusuko, hindi po sila gumaganti laban sa kanilang mga kaaway. Ang ginagawa po nila ay nagpapatuloy sa mga bagay na ipinapagawa sa kanila ng ating pong Panginoon. At marami pong mga propeta ang pinatay dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa pagpapahayag ng katotohanan patungkol sa ating pong Panginoon. At ang mga propetang ito, according to verse 10, ay hindi po pinanghinaan. Hindi po sumuko. And look at verse 10. Ang sabi po ng verse 10 ng James chapter 5, okay, brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering,
take the prophets who spoke in the name of the Lord. Number 2 na example na ginamit po ni James is the prophets. Ano yung number 1? The farmers. Okay? Number 2 is the prophets. At ang sabi po dito ni James, mas mabigat po ito eh. Dahil yung patience ng mga prophets sa kontekstong ito, makikita po natin mamaya na kung paano po sila nakarating sa purpose ng ating pong Panginoon na napakahirap ng sitwasyon kanila pong pinagdadaanan. Kung mahirap po yung pagtatanim, abay mga propeta talaga dahil rejection ng pinag-uusapan, marami sa kanila ang tinutuya, pinatatawanan, marami sa kanila ang ikinukulong, marami sa kanilang pinapahirapan, marami sa kanila ang pinatay. Pero nagpatuloy po sila at hindi po sumuko. Mas naging malawak ang kanila pong pasensya. Amen. Hanggang sa katapusan ng kanila pong buhay. Amen po ba? So magbibigay po tayo ng ilang mga examples po dito ng mga prophets. Okay. Look at Elijah during the time of troubles. Ano ho? Okay? During the time of Ahab. Nakikita po natin sa 1 Kings chapter 18 verse 13 and chapter 19 verse 14 kung gaano po kakomplikado ang kanya pong buhay. And yet na hindi po siya sumuko. Ano ho? Sa rejection. Look at these verses. Basahin nga po natin yung mga verses na ito. Okay. Chapter 18 verse 13 it says, "Haven't you heard, my Lord, what I did while Jezebel was killing the prophets of the Lord? I hid 100 of the Lord's prophets in 2 caves, 50 each, and supplied them with food and water." Next verse. Okay. Sa chapter 19, verse 14. Okay. Chapter 19, verse 14. He replied, "I haven't been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." Gaano ba kahabang pasensya ni Elijah? Nasabi niya rito, pinatay ng lahat ng mga propeta, at ako na lang ang mag-isa. At hinahanap pa nila ako para patayin. Ito yung patience. Na kahit mag-isa ka na lang na gumagawa ng kalooban ng Diyos, nananatili ka pa rin. Kahit mag-isa ka na lang na lumalaban, nagpapatuloy ka pa rin. Kahit marami nang nagsasabing, okay, mag-compromise ka na, okay, mag-give up ka na, okay, tumigil ka na, pero nagpapatuloy ka pa rin. At hindi ka nakatingin sa mga bagay na ginagawa ng marami. Ang tinitingnan mo ay mga bagay kung anong nais ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Yun po yung patience sa context ng mga propeta na sinasabi po ng ating pong pag-aaral. Amen. Kaya mo bang maging pasensyoso? Kaya mo bang mag-stay kay Lord? Kaya mo bang manatili sa kalooban ng Panginoon kahit marami sa mga kaibigan mo ang nawala na? Marami sa atin, pag nawala ang crush, nawawala na rin. Hello? Okay. Pag nawala yung idol, kapag ka nawala yung the best sa kanyang paningin, nawawala na rin. Marami sa atin, tinitingnan natin para mag-stay connected kay Lord, ay yung mga bagay na ini-inspire po natin kapag ka nawala yung gamit ko, kapag ka nawala yung position ko, kapag ka nawala yung pera ko, etc., 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 nawawala na rin po sila. Hello? But look at Elijah, mga minamahal. Sa kontekstong ito, ang sabi niya po rito, he replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty." Yung kanyang zealous ay na kay Lord. Ito yung dahilan kung bakit sa dami ng mga persecutions, sa hirap ng kanyang pinagdadaanan, sa gutom ng buhay, sa gutom ng kanyang sitwasyon, ang sabi niya rito, "The Israelites have rejected your covenant. Turn down your altars and put your prophets to death with the sword." Okay?
Kitang-kita ng kanyang mga mata. Ano ho? Na maging yung mga propeta ng Diyos ay talagang pinatay sa tabak. Okay? Ano yan? Okay? Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Amen, amen. Okay. So, dito mga minamahal kong kapatid, ano ho, ay makikita po natin yung konteksto ng verse 10. Ano ho, sa buhay po ni Elijah, na kahit napakarami pong challenges and extreme po yung rejection, na kapag during those time, ano ho, ng panahon niya, talagang pag na-expose ka, at kapag ka nakilala ka, na propeta ka ng Diyos, ay papatayin ka ni Jezebel. Okay? Okay? At pinagpapatay nila lahat. Pero nakita po natin kung paano po na-overcome ito ni Elijah, kung paano po siya naging victorious laban sa tangka ng panganib, laban sa tangka ng kanyang buhay. Isa po ang kanyang naging weapon. Ano po ang kanyang naging weapon? Patience. Amen. Ano po yung result ng patience kay Elijah? Victory. Amen. Dumating po ang time na ang lahat ng mga propeta ni Jezebel ang napahamak. Dahil pinatunayan ng Diyos sa buhay po ni Elijah na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Amen. So praise. Okay? Palakpakan po natin si Lord. Tayo po ba, mga minamahal kong kapatid, ano ho? Gaano po ba tayo ka-patience? Meron ba tayong malaking pasensya kagaya po ng pasensya ni Elijah? Okay? Dahil mga tumatawa ngayon. Amen. Alright? Meron ba tayong ganitong klaseng pasensya? Okay? Pakihawak nga nito. Ayan, praise God. Kaya ba nating tumagal kahit minsan nire-reject na po tayo? Okay? Sa pangaral ng salita ng Diyos, kahit minsan nire-reject ka na at pinagtatawanan, kaya mo bang tumagal? Bahala na sila. Ayaw maniwala sa akin. Hahatulan kayo ng Diyos bukas at pagdating ng araw. Bakit hanggang ngayon di mo pa madala at maakay ang iyong mga mahal sa buhay? Ang iyong asawa. Mag-isat muna tayo sa ating asawa. Pero, isa-isahin po natin yan. Amen. Bakit hindi mo makay ang asawa mo? Bakit hindi ka pasensyoso? Pag inakay mo at nag-deny sa iyo at tumanggi sa iyo, bahala ka! Bahala ka! Mapapasapoy ka ng impyerno. Okay. Kaya minsan, nakaka-offend po tayo. Di ba? Hindi nakikita sa atin yung malawak na pasensya na ang pinaka-the best na weapon para madala natin ang maraming mga tao sa kaharian ng Diyos ay ang ating pong pasensya na hindi ka sumusuko, hindi ka tumitigil, hindi ka nag-give up. You are willing to endure till the end at hindi mo sinusukuan yung mga taong ito para kay Lord. Aming mga kaibigan natin, di ba? Sa totoo lang, ang bilis po natin sumuko. Once na nag-invite po tayo at nag-encourage tayo at pinagtawanan tayo, wala na. Markado ka na sa akin. Hindi na kita sisiran ng gospel. Okay. Hanggang sa muling pagbabalik. Ang ating ini-expect, Lord, hatulan mo na to. Hatulan mo na to. Dahil unbeliever to at talagang nire-reject ako. Pero yung mga propeta na pinag-aaralan po natin, especially si Elijah, abay, talagang ang kanyang pinaka-the best na weapon kung paano niya na-overcome ang lahat ng mga challenges na ito ay ang kanyang pasensya. Patience, endurance. Amen. Kung gusto mong madala yung mga taong ito sa karya ng ating pong Panginoon at ma-convert sila pagdating po ng araw, kinakailangan haba-habaan mo ang pasensya mo. Laki-lakihan mo ang pasensya mo na hindi ka madaling sumuko. Amen. Makro tumusate.
malawak na pasensya na hindi madaling maubos. Ito yung dahilan kung bakit siguro nandito ka ngayon. Dahil may nagtiyaga sa'yo. Hindi ka sinukuan. Sa kabila ng ating maraming kapalpakan. Amen? Ito yung dahilan kung bakit nagpapatuloy tayo kay Lord. Dahil may mga taong ginagamit na punong-puno ng malawak na pasensya na kahit dapat ka nang itiwalag, pero pinagtsatsagaan ka pa rin hanggang ngayon. Amen. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Kaya na kailangan malawak ang pasensya. Amen. Di ka agad nagre-react. Dahil pagdating ng araw, mananalo po tayo sa laban kapag mayroon po tayong patience. Amen po ba? Praise God. And look at another example, mga minamahal kong kapatid, ano ho? Okay. The life of Noah. Okay? In Hebrew chapter 11 verse 7. Paano po siya naging pasensyoso? Hanggang sa wakas? Okay? Nangaral po siya for about 100 years. Na ang mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Nagtayo po siya ng arko sa loob ng 100 years. Okay? Na hindi po napuputol. Consistency. Sabihin po natin. Consistency. Kahit wala pong sign. Hello? Kahit wala pong sign ng baha. Pero consistent pa rin po si Noah sa ipinapagawa sa kanyang trabaho ng Panginoon. Ano po ba yung point po natin dito? Gaano pa po tayo consistent sa mga ginagawa po natin kay Lord? Kahit minsan parang maraming mga negatives na nangyayaring resulta sa buhay po natin. Look at this verse. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, his holy fear build an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and become heirs of the righteousness that is in keeping, say it, keeping faith, with faith. Keeping with faith. Diba? Nananatili siya sa kanyang pananampalataya. At matinding endurance na ito. Kaba naman, i-reject ka ng 100 years. Isang araw nga lang, i-reject tayo, may mangyayari ng hindi maganda. Okay? Minsan, hindi tayo nagiging consistent. Dahil ang tinitingnan po natin ay ang mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. Pero si Noah, despite na napakaraming mga negatives na nangyayari, rejections, diba? Labors, hardship. Pero nakita po natin, ang sabi po ng Bible, nagpatuloy po siya sa kanyang pananampalataya. Hanggang sa dumating po yung flood, na sila lang at ang kanyang family ang naligtas sa baha. Amen. Praise God. Alam nyo kung ang pakikinggan po natin ay ang salita ng tao, darating time, ma-offend ka. Mari-disappoint ka. At mawawalan ka ng gana. At kung yun ang ginawa po ni Noah noong kanyang panahon, sa tingin ko hindi niya matatapos ang project ni Lord sa loob ng napakahabang taon. Okay? Bakit magbibuild siya ng ark sa tuktok ng bundok na wala namang signs na mangyayari talaga yung mga bagay na ito? Diba? Yung worldview ng mga tao, imposible. Hindi mangyayari yan. Kaya pinagtatawanan siya. Pero ang dapat mong piliin, ano ba ang dapat nating piliin? Yung view ng mundo or yung view ng Diyos? Amen? So praise God. Si Noah, isa sa dahilan kung bakit nanatili siya kay Lord, kung bakit na-overcome niya ang lahat ng mga challenges ng kanyang kapanahunan, again, is the word, come on, patience. Say it again. Patience. Amen. Kung hindi siya naging pasensyoso, wala na. Kasama siyang lumubog sa baha. At kasama siyang napahamak.
Hallelujah. Praise the Lord. Bilisan po natin. Another example is the life of Abraham. Hebrew chapter 11 verses 8 to 10. Can we read these passages? Sabi diyan, by faith Abraham when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. By faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Verse 10 says, for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Praise the Lord. Amen? Si Abraham, nilisan niya ang lahat doon sa kanyang sariling lupain. Sumunod sa Diyos, not knowing, sabi ng Bible, whither he went, kung saan siya dadalhin ng ating pong Panginoon. Yung time ng kanyang paghahantay ay hindi niya determined, hindi niya alam kung kailan mangyayari at darating yung promise ng ating pong Panginoon. Pero hindi po siya sumuko dahil ang kanyang malaking weapon ay ang pasensya. Amen? Nangyari na ba sa atin na nag-pray tayo at nag-expect tayo kay Lord, hindi natin alam kung kailan mangyayari ang result. And yet, consistent pa rin po tayo. Amen? And yet, di ba? Lumalaban pa rin po tayo. Kasi minsan, ang gusto po natin, resulta kaagad. Minsan, di ba, yung kultura ng mga Pilipino, bago magtrabaho, bayad muna. Okay? Ang tawag doon? Okay? Bayad muna bago magtrabaho. Sweldo muna bago magtrabaho. Masyado tayong mga sigurista. Okay? Nakakalimutan natin ang prinsipyong ito na pinoprocess tayo ng ating pong Panginoon sa mga panahon ng paghihintay na kinakailangan kagaya po ni Abraham, magpatuloy ka. Tingnan mo kung ano yung pangako ng Panginoon, hindi yung mga nangyayari ngayon. Tingnan mo yung time, or perfect time ng Diyos. Hindi po yung appointed time po natin. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. Praise God. Amen. Kaya po ba natin yan, mga minamahal? Kaya po ba natin na magkaroon ng patience kagaya po ni Abraham? Ano yung patience ni Abraham? Ito yung context. Mula sa lupain ng Ur, nanduro ng lahat ng provisions sa kanya. Nandoon ng, di ba, pag-usapan natin kung anong gusto mo sa buhay, nandoon na sa lupay ng Ur. Opportunities. Nandoon ng kanyang family. Kumbaga, ito yung kanyang comfort zone. Okay? Ito yung kanyang comfort zone. Pero nung tawagin siya ng ating Panginoon, yung verse na binasa natin from verse 8, nakita natin na hindi niya pinanghinayangan kung ano yung mga opportunities na mayroon doon sa kanyang sariling lupain. Lahat ng yan ay iniwan niya. Anong sabi ng verse 10? Sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ang mga pangako ng Diyos, hindi ang mga pangako ng tao. Amen? Ito yung patience sa konteksto ni Abraham. Amen? Na pinangahawakan mo ang pangako ng Diyos, hindi yung pangako ng tao. Nang tinitingnan mo ay ang salita ng Diyos, hindi yung salita ng tao. Yung perspective ng kaharian ng ating Panginoon, hindi yung perspective ng tao. Ang tinitingnan po natin kung gaano po ka-faithful ang Diyos sa buhay po natin. Na kung siya ang nangako sa buhay po natin, hindi po yan kagaya ng pangako ng tao na ito'y napapako. Amen. Be patient like Abraham. Kapag mayroon po tayong ganitong patience, yung macro talaga na patience, di ba? Si Abraham, kahit hindi niya nalakaran, kahit hindi nangyari sa kanya yung mga pangako ng Diyos, pero nangyari ito sa buhay ng kanyang salinlahi.
Amen. Doon po dumating result sa buhay ng kanyang salinlahi. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Ito pa, matindi po ito. How about the unnamed prophets and martyrs mentioned in Hebrew chapter 11, verses 35 to 40? Basahin nga po natin sa Tagalog translation. Hebrew chapter 11, verses 35 to 40. Look at this. Sabi diyan. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay, matapos ang mga ito'y buhay muli. Ang mga tumangging sila'y palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Hindi binanggit ng mga pangalan. Okay. So, pwedeng connected po tayo dyan. Sa first part ng Hebrew chapter 11, may mga pangalan. Okay, pero dito po sa last part, wala na. And this is about the heroes of faith, in context ng Hebrew chapter 11. And look at next verse. In verse 36, mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ibinilanggong nakakadena. Okay. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa or sa pahati at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi, at pinagmalupitan. Matinding pasensyang kinakailangan mo dyan, kapatid. Para ma-overcome mo yan. Kailangan talaga ng makro na pasensya para mangyari sa'yo yan. Extreme talaga yung ginamit dyan na word. At ang sabi dyan, ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Okay? Hindi nakadepende sa panlabas na result ang kanila pong pagsunod sa Diyos. Amen. Kung anong mayroon sila, willing nilang tanggapin at lakaran ang realidad ng buhay for the sake na manatili sila sa kanila pong paglilingkod sa Diyos. Okay? Next verse, in verse 38. Hindi karapat-dapat sa kanilang daigdig, rejection, recession. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Then, verse 39, at dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinarangalan sa pamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako. Verse 40, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap, malibang kasama tayo. Yun yung mga heroes of faith na tinutukoy po dyan. Ang marami po sa kanila ay talagang nagpagalagala sa mundo. Naging strangers, nagtago sa mga yungib. Okay? Talagang extreme na persecution. Pero hindi po sumuko ang mga ito. Malaki ang kanila pong pasensya. Amen. At itong naging resulta. Anong result sa verse 40? Nagbinipisyo tayo. Nakinabang po tayo ng kanilang patience, ng kanilang endurance. Kaya ang sabi po rito, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila'y hindi maging ganap, malibang, kasama tayo. Kung wala ang pasensya ng mga taong ito, nasaan ang Krisyanismo ngayon? Nasaan ang pananampalataya mo ngayon? Kaya, kaakala natin parang wala ng resulta dahil nasa mga negative na situation ng ating pong pinagdadaanan, pero at the end of time, makikita mo ang magandang result kapag ka hindi ka sumuko at kapag ka hindi ka nag-give up. Kaya kung babalikan po natin si James, look at the context ng ating pong pinag-aaralan. Mga minamahal kong kapatid, yung verse 7, be patient, then, brothers and sisters, until the Lord's coming. Ang tindi ng sinasabi po dito ni James. Until the Lord's coming. Huwag kang titigil, huwag kang maubusan ng pasensya hanggat hindi dumadating si Lord. Dahil kapag ka naubusan ng pasensya, malulugi ka at matatalo ka. See how the farmers, how the prophets,
Yung last part, how Job. Po natin next week, yung pasensya po ni Job. Ano ho? Kung paano niya po ito in-apply sa kanyang pong buhay. Marahil mayroon na pong thinking na nangyayari sa inyo ngayon kapag pinag-uusapan po natin at binanggit po natin ang buhay po ni Job. Kung paano po siya naging pasensyoso hanggang sa katapusan. Amen. Praise God. Tayo po tumayo na. Hallelujah.